Hi guys! Good morning and welcome back to our channel. Ayan, so car vlog muna tayo habang syempre ito na naman tayo luluwas pa Maynila from Bulacan. So may gagawin lang ulit sa Maynila. And syempre to save our time, no, or to make use of our time, i-deliver natin yung latest news from IRCC. So alam ko marami na rin naging updated dito kasi marami na rin nag-abang sa pagdating ng January 21st, 2025. Pero sa mga hindi pa po nakakabasa ng balita or hindi pa nakakarinig, ano ba yung latest update sa IRCC? Well, i-share namin sa inyo. So if you're interested in this topic, please keep on watching. So guys, share ko lang. Nandito po kami sa Bulacan. Ito ay ang Santa Maria Medical Center. So yung biyahe namin, yan about 1 hour and 10 minutes pa punta ng SM North. Yan, ganun ka haba. Pero feel ko mag-a-adjust kasi medyo nata-traffic tayo. Traffic. Usually ang traffic dito yung sa tinatawag nilang kay Pombo. Tama ba? Kay Pombo. So, sanay-sanayan lang talaga dito ng buhay. And anyway, ito na nga, back to our topic. Kasi sa previous vlog natin, sinabi natin nga yung mga i-implement ni IRCC pagdating ng January 21st. Pero may mga aspeto pa na nakahang. Sabi nila, kukumpletuhin nila yung details ngayong January 21st. So, unahin muna natin ano ba yung previously na sinabi nila. So, magiging eligible na lang yung mga spouses ng international students kung yung international student ay mag-aaral ng masters pero dapat 16 months na. So, dati kasi, or bago sa announcement na ito, okay lang kahit 8 months kasi may mga 8 months or 12 months na masters. Siyempre, yun yung pipiliin mo, diba? Kasi mas mura yung tuition fee kapag ganun. Pero since parang nakita nila na to be fair with other people, yung masters dapat na iti-take ng international students na magsasama ng spouses or dapat mag-apply ng SOWP ay dapat 16 months or more yung iti-take na masters. And then, ayan nga, doctoral programs, and finally, select professional and eligible programs. So, yun, kapag magpo-fall doon yung aaralin ng international student starting January 21st, 2025 ay pwede kayong magsama ng spouse and makapag-apply si spouse ng open work permit. Ayan. So, ito naman, another requirement naman. So, tatamaan yung mga PGWP applicants, temporary foreign workers, yung mga closed work permits, ayan. Kasi para ngayon makapag-apply na ang inyong mga asawa ng spousal open work permit. Ayan, dapat yung principal or main applicant ay nagtatrabaho sa tinatawag nating tier 0 or 1. So ito yung mga highly skilled occupations. So, ito yung mga nasa executive, managerial positions, or professional occupations. So, kapag nasa tier 0 or 1 ang inyong trabaho, ayan, hindi na kailangan isipin ko anong kind of work yon. Basta ang sinasabi ay even 0 or 1, okay na yon. Pwede kayong makapagsama ng spouse and makapag-apply siya ng SOWP. Pero kung nasa tier 2 or 3 ang trabaho ni main applicant or principal applicant, ayan, dito na papasok yung requirement na dapat ay
nandun siya sa sectors ng labor shortages or linked to government priorities. So ito yung nakahang previously sa announcements kasi napaka-general lang nung sinabi nila na construction, healthcare, pero hindi pa nila inisa-isa yon. So ngayon, naglabas sila ng mga knock codes with the corresponding job titles. Yan, para i-make sure nyo na dun kayo nagfo-fall in case tier 2 or tier 3 kayo para ma-applyan nyo ng open work permit yung spouses nyo. So, ipipaste na rin namin sa description box yung link yan para in case gusto nyo mahanap yung full list, pero magbabanggit na lang ako ng ilan kasi nga marami rin to. I think nasa 150 occupations, so ganun lang yung estimate natin kasi marami-rami rin to. So sa tier 2, nandito na yung mga chemical technologists, yung mga agricultural inspectors, landscape drafting technologists, yung mga computer technicians, construction inspectors, ayan, medyo marami din to, animal health technologists, dental hygienists, medical laboratory technologists, and then massage therapist, pasok din kung dyan yung work nyo, ayan, pwedeng magsama ng OWP. And then, syempre, early childhood educators and assistants. Yan, wala nang problem yung mga kakilala natin dyan na naka-ECE. So, shout out naman si Siana. Before ba, baby, yung ECE, hindi yan nasa tier 1? Nandun pa rin, pero sa PGWP, parang nilista siya dati, or hindi siya sinama sa PGWP eligible na occupation or course, pero ngayon sinama na siya sa PGWP eligible course, and then ito nga nasa tier 2 pa siya. Okay, tier 2 siya. And then dito yung mga ano yan, I think mga construction, carpenters, gas fitters, plumbers, and kaya kasi ito sila mga in demand occupation. And then dito naman tayo sa tier 3. So, mga athletes, elementary and secondary school teacher assistants, pharmacy technical assistants, ayan, kung nandyan yan, mga roofers, heavy equipment operators, yan, transport truck drivers, oil and gas well drillers, fishermen or fisherwomen. So, maybe doon kaya sa heavy equipment operator, ano kaya ibig sabihin nun? Yung mga ano siguro sa mga construction, hindi sa mga forklift. Hindi, parang material handler kapag ganun sa mga forklift. Siyempre, heavy equipment din ng mga forklift. Mabibigat din yan eh. So, check nyo na lang din. Pero kasi nung chinek ko si Alwin dati, yung sa forklift yung work niya, nasa tier 4 yon. Kaya naghanap din talaga kami ng work niya na papasok sa tier 0, 1, 2, 3. So, although hindi siya yung main applicant, ang goal naman namin yung mag-count yung Canadian experience niya. Kasi habang nasa tier 4 or tier 5 nag-work kayo, either or, ay hindi magka-count yon sa Canadian experience. So, hindi ka magkakaroon ng plus points sa CRS. So, ang goal naman dito, diba, kung gusto mo maging permanent resident, ay papataasin mo yung CRS score mo. So, kung magme-maintain ka lang sa tier 4 or tier 5 job, hindi siya kinakount kasi ng Canada. Yan, ng federal government in terms of immigration. So, yan, diba? Makikita nyo, ayan o, ipopost din natin dito, yung mga occupations na nasa tier 2 or tier 3 category. So, ibig sabihin, guys, hindi lahat ng tier 2 or tier 3, kung gusto nyo magsama ng asawa, make sure na nandyan yung job title nyo or knock code. So, yan, no? Alam ko, marami ng anxious, watch na rin kami ng mga nagpa-vlog, nagpapaalam na rin, kasi alam na nila yung occupation nila, tapos alam nila na hindi na nila ma-extend yung spouses nila. So, yun yung nakakalungkot, kasi syempre, hindi lang spouses yung madadamay, although pwede pa kasi kapag minors hindi damay kapag magsasama ka ng mga minor na anak. Ayan. Kasi pwede silang ma-apply ng study permit. Pero kasi syempre, yung support system ba, kung mawawala yung asawa, syempre bibit-bitin mo na rin yung anak mo. Kasi mahirap naman kung ikaw lang, tas maraming anak na minors pa. So, yun yung very latest update ng IRCC. I think many more announcements will be coming. And yan, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-check ng updates ngayon sa Canada.
Yan, katulad nyo rin kami na nakaabang. Although kami syempre grateful din talaga kami kay Lord. Yan, forever grateful. Kasi kami nalagpasan namin yung stage na to. Kasi bago pa mag-apply itong announcement na to, ay nagranta na kami ng post-graduation work permit, na extend ko na rin si Alwin. Although, yun nga, nagdaan lang din muna kami sa, Butas ng Karayom. Sa medyo masakit na ulo. Isang buwan, no? Isang buwan. Eksaktong isang buwan yun. Oo. Pero syempre, pa rin, parang nakaka-stress pa rin, bis na tuloy-tuloy sana yung trabaho mo. Tapos biglang nahinto. Yes. So syempre, alam nyo na, pag isa lang nag-work dito, parang mahirap talaga pagdating sa mga expenses. Ayan. So buti na lang, at least kahit paano 1 month lang yung naging natin problema. So yun, tuloy-tuloy lang ang buhay. Ganun talaga guys diba? Hindi natin alam. Marami talaga nare-refuse ngayon. So yun guys, no, I think kanya-kanya din tayong battles talaga na hinaharap sa Canada. Work permit or SOWP yan, challenges sa anak, challenges sa extension or refusals. So I guess sama-sama na lang din talaga tayong magdasal. I know it's a difficult time talaga, lalo na sa mga nandito na sa Canada na matatamaan ng announcement na to. So pero sa mga may chance sana makaland kayo ng job na tier 0 or 1 or tier 2 to 3 na ayan sa na-mention nating job, para tuloy-tuloy pa rin yung work syempre or extension ng spouses ninyo. Yan, kasi mahirap talaga mawala ng support system na asawa. Guys, no, bali ang tatamaan talaga dito yung gusto magdala ng ng asawa. Pero kung single ka nga, so hindi ka naman affected. Yes. So yun, tama si Alwin, kasi kapag single ka, you need not worry about the yung recent na in-announce, kasi pwede ka pa rin mag-take ng certificate or diploma. Check mo lang din kung ano yung mga PGWP eligible courses. Ang madadagdag lang din naman yung language exam requirement, whether CELPIP, IELTS, ayan. Pero kapag wala ka namang SOWP na iisipin, ayan, tuloy-tuloy lang yung iyong laban dito or dyan sa Canada. Guys, isingit ko na rin yung another update ito regarding provincial nomination allocations. So alam ko marami ding nag-aantay regarding sa provincial nomination sa mga provinces kung nasaan man kayo. Usually kasi ang bulk na napupuntahan ay sa Ontario kasi ang dami rin namang population. Pero grabe, kasi yung news ngayon ay nagka-cut into half sila ng provincial nomination allocations. So parang mapapaisip ka, akala ko ipaprioritize yung mga nandito na. Yan. Or yung mga nandito na nagtatrabaho, bakit maka-cut into half yung mga provincial nominations? So I think syempre nagkakaroon ng reorganization, restructuring, or reprioritization ng goals or objectives yung immigration. So pwede sa CEC sila magfo-focus or sa Canadian Experience Class, or yan nga, kaya magbabawas sa provincial nomination. So ito, nabawasan ng 50% dito. Unahin ko na yung sa province na kung nasaan kami nakatira sa Canada. Alberta, na dating nasa 9,000, ngayon 4,875 na lang. Diba? Kinalahati nila. So mas maraming mag-aagawan sa provincial nomination ngayong taon. Napakaliit na bilang yon, guys, kung tutuusin. And sa New Brunswick, 2,750. Sa Manitoba, 4,750. Sa Nova Scotia, medyo maliit, 1,785. Sa Newfoundland and Labrador, 1,500. And then Prince Edward Island, 1,025. And then ito na yung Ontario, medyo malaki-laki pero 50% cut din to. Yan, kung tutuusin, ang daming nag-a-apply dyan sa Ontario. So isipin mo paano magkakasya ang 10,750. So slash din PNP quotas yan ng 2025. Sa Saskatchewan naman, estimated to na 4,000. And then sa Yukon, 215. Sa Northwest Territories daw, not reopening in 2025, sabi dito sa announcement. And then sa Atlantic Immigration Program, 1,365. So may hindi pa tayo nabanggit, British Columbia and Quebec.
So, pending pa raw ang number or figure. So, antayin natin kung ilan yung magiging quota or i-allocate sa kanilang provincial nomination. So, alam ko ang dami rin nag-aantay dyan sa British Columbia, lalo na yung mga tech pathway. Siyempre, nomination yung habol dyan. Kasi kapag na-nominate ka ng province, guys, kapag i-connect mo yan sa express entry, magkakaroon ka agad ng plus 600. Siyempre, hindi ka na mamomroblema sa CRS mo. Kahit 300 lang yan, pwede na. Dahil kapag nag-plus 600 yan, nasa 900 ka na. For sure, sa next draw, may invitation to apply ka na. So, yun yung masaya. Kaya dapat talaga, yun, ang dami nag-goal ng provincial nomination. Kasi para mapatas yung CRS, medyo hirap minsan sa yan, pag-aaral pa ng IELTS or CELTIP. Kasi pag mataas, syempre yung language score mo, dagdag din sa points mo. Although, maliliit lang yon. Hindi kasing laki ng PNP na 600 points agad. So, another plus points din kapag maka 1 year ka sa work. Yan sa CEC. I think plus 40 yon. And then, yung tinanggal nga lang recently yung Lamia, which is nasa plus 50 or plus 200. So, yun guys, no, yun yung mga update natin as of now. Yan, yung mga nasasagap natin habang tayo ay nasa Pilipinas. Pero syempre, focus pa rin tayo sa mga ganap. Kasi, affected pa rin tayo somehow sa mga nangyayaring changes ngayon sa immigration policies ng Canada. Sobrang higpit talaga ngayon. Kasi masingit ko na rin. Meron akong friend na sa Toronto ngayon. Pasa na sila ng province para sa provincial namin. Hanggang ngayon guys, 1 year na, hindi pa rin daw sila nag-go. Pending pa rin. Oo, pending pa rin. So maraming backlogs pa rin yung IRCC, pero hopefully mag-improve na yung taon. Ayan. So pray lang tayo guys, kasi syempre yung mga processing out of control na talaga yan. Parang yung kay Alwin dati, yung sabi namin yung processing sa reconsideration niya, pinagpasa Diyos na talaga namin yun. Kasi hindi namin control yun eh. Inisip namin 3 months, 6 months, itatagal. Pero thank God talaga, praise God, na 1 month lang, okay na. Tapos na rin yung problema namin, Emma. Yes. So, yun guys, no, basta pray lang, tsaka more research lang din talaga. Yes. Kasi yun lang naman importante eh. Especially yung talaga, prayers guys. Yun yung pinaka mabisa. So, yun lang muna guys. I hope nakatulong itong video na ito sa inyo. So, if you have any questions, you can comment down below. And yes, sa mga further announcements ng IRCC, don't worry. We'll keep on making videos para sa mga hindi nagiging updated sa posts or yan, updates ng IRCC sa kanilang website. So, yeah, we'll see you again on the next one. Peace!